Magandang hapon. Magandang hapon. Kung lalo magandang tulog itong microphone natin. Kanina pa hindi maganda. Pakiayos nyo naman, operator. Okay, may po tayo na at usap po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter number 1. Kaya ating pong ipagkakatuloy yung ating pong lesson patungkol po sa church, doctrine of the church. Amen. Alam niyo pagka sige, punta muna natin ito. Colossians chapter 1 mula sa verse number 14. Okay, dito tayo. Salitan tayo hanggang marating natin yung verse number 18. Okay, nandiyan na ba kayo mga kapatid? Alright, Colossians chapter 1 verse number 14. Okay, salitan tayo. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things subsist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning of the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. For He is the Father that begat all fullness. Okay, tayo manalangin din ang Diyos. Salamat po sa araw ito. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-usapan tungkol po sa church, and give us the wisdom to understand the words of God, and forgive us our sins, and thank you for using us in the ministry. Salamat po sa mga kaluluwang naligtas, Panginoon. Salamat din po sa presensya ng bawat isa. At kami po humingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming pong pagkakasal at pagkukulang, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, muna kayo. Alright, so kayo mga assign dito na assign kayo ng mga song lead, assign kayo ng MC, assign kayo ng mag-special number. Kinakailangan mag-practice ka na maigil. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Kasi naka-live streaming tayo, so kinakailangan mag-practice kayo. May nakikinig all over the Philippines. And not only all over the Philippines, but all over the world. Alam niyo ba na may nakikinig? Ilalagay yung kanta ninyo sa YouTube or ano. Maganda yung practice kayo na maigil. Sabi ko sa inyo, huwag na kayong kumanta kung hindi kayo nag-practice ng 10 beses. Huwag na kayong magpaawit dito kung hindi kayo nag-practice ng 10 beses. Nakikinig ba? Kasi let's give the best. Lagi natin ibibigay yung the best para sa Panginoon. Amen? Amen ba? Kasi ang Panginoon deserve niya yung the best na mula sa atin. Kasi ang binibigay ng Diyos sa atin ay the best. So, dapat pag tayo gumawa ng isang bagay para sa Panginoon, dapat yung the best din. Okay? Nakikinig? Kasi pakinggan nyo, pag kayo tumayo dito, lalo na pag hindi kayo sanay, magbabago. Diba? Pag nag-practice ka dyan, parang okay pa eh. Pero pag nandito ka na, mag-isa mo na ng actual na, magbabago. Kaya pag kayo, din magturo ka ng tamang bibigan, hindi yung parang nasa funeral tayo lagi. Kaya may yan may bilang yan, may 4/4, may 3/4, merong, ano ba yung iba? 1/2, 1/4. Ayun, so, kinakailangan matuto tayo. Amen. Kasi gawain ng Panginoon. So, pag kayo ng MC, pag kayo nag-aawit dito, huwag kayong magpapaawit magsusulit dito kung hindi kayo nag-practice. Amen! Amen! Kinakailangan pag pumunta kayo dito, kinakailangan
magkisano tayo. Amen? Ako pag tumayo ko dito, biyan ng Panginoon. Hindi araw-araw yung iniisip ko yan. Iniisip ko yan. Anong sasabihin ko ng Huwebes? Anong sasabihin ko ng Sabado? Anong sasabihin ko ng Linggo ng umaga? Anong sasabihin ko sa divided session? Linggo ng hapon? Sunday school? Lahat yan, iniisip ko yan. At kinakailangan aral, gano'n. Oh. Alright, nakikinig tayo, amen. So, kailangan pag tayo dito, ang unang-unang nanunood sa akin at nakikinig sa akin, walang iba kundi ang Diyos. Oh, yung kakalimutan yan, hindi kayo ang unang-unang nanunood. At tumatayo tayo dito, kumakanta tayo dito, lahat ng ginagawa natin dito sa simbahan, mga kapatid, hanggang doon sa mga area natin, hanggang sa soul winning natin, lahat yan ay para sa gloria ng Diyos. It's all for the glory of God. So that's why let's always give the best. Amen. Sapagkat deserve ang Panginoong Jesucristo, deserve ng ating Diyos yung the best mula sa atin. Alright, nakikinig mo? Yan. Alright, sige, dito po tayo. Now, dito po yung binasa natin, alam niyo, napakaganda po itong pinag-usapan natin, why we must join a Bible-believing, local Bible-believing Baptist church. Bakit? Napaka-importante at napakalaga. What is really the biblical reason why we must join or member of a local Bible-believing New Testament church. Amen. So bakit mahalaga na tayo ay member? Miyembro tayo. Dapat maging maliwanag yan eh. So last time, pinag-usapan natin ano yung role natin. Ngayon naman ay bakit kinakailangan na mahalaga yung ating membership. Nakikinig? Bakit maliwanag na ikaw ay miyembro sa simbahan na ito? Miyembro ka sa simbahan na ito, dapat alam mo yung role mo at alam mo yung rason, yung biblical na rason, bakit ka miyembro sa simbahan na ito. Amen. Una, sabi ko sa inyo, because the foundation for such a body was laid in Christ. Was laid in Christ. And the structure was started when he called and ordained his apostles. So makikita natin dito mga kapatid, kaya tayo mahalaga na miyembro sa simbahan ni Kristo, local Bible-believing New Testament church, sapagkat ang foundation mismo ng simbahan nito ay walang iba kundi si Kristo. Now the fact that the Lord Jesus Christ is the very foundation of this church, ibig sabihin, hindi po ito mag-iiba. Hindi po ito masisira. Nakikinig po tayo. Kaya may pangako ang Diyos ko na anong pangako ng Diyos? Even the gates of hell shall not prevail against it. So would you imagine mga kapatid that you are a member of an institution that even the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Yung pamilya natin, yung gobyerno, kayang gibain at wasakin ng Diablo, pero yung simbahan natin, kinabibilangan mga kapatid, which is the New Testament Bible-believing Baptist Church mga kapatid, ay hindi kayang gibain ng Diablo. Hindi kayang wasakin ng Diablo. Kahit anong pintuhan, kahit ilang gates, kahit anong ipadala mga kapatid na reinforcement mula sa Diablo, mula sa impyerno mga kapatid, hindi kaya gibain ang simbahan dito. Amen? Mga kapatid, ang Diablo po ay matagal ng sinubukang gibain, sirain ang simbahan ito, pero hindi niya kayang sinira. At magpakailan naman hindi masisira itong institution na kinabihilangan natin. Amen. Kaya dapat pahalagaan natin ito mga kapatid. Paunawaan natin lahat ito. And then, number two reason, because the Bible teaches house of God. Membership immediately after salvation and baptism. Alam niyo ba na napakaganda? Hindi man natin lubos maunawaan ng araw nung tayo naligtas umaga kay Kristo bilang Diyos at sarili natin nagpapaligtas, and then dinala tayo sa simbahan ito, tapos sumunod tayo sa water baptism. Hindi natin alam, hindi man natin lubos maunawaan ng mga bagay nito, pero hindi natin alam, yun na pala
ang pasimula na tayo po ay dinagdag ng Diyos sa isang institution na safe po tayo. And we have the eternal security here. Bukod dun sa mga kapatid sa ating kaligtasan, ay nandun na po yung tinatawag na eternal security as far as salvation is concerned of our souls. Pero alam niyo ba, dinagdag pa tayo sa isang simbahan na hindi po kayang libain ng sino bang kampon ng mga demonyo, mga kapatid. Amen. Hindi kayang libain ng mundong ito. And then, here's now the third reason why we must a member of a local Bible-believing New Testament church. Third reason is because a Bible-believing Baptist congregation is the body of Christ and represents Him in the world. Represents Him in the world. Katulad po yan, bakit po local ang isang Baptist church? Kasi po, mga kapatid, wala pong nakakasaklap po sa atin dito na tinatawag na central office. Nakikinig. O katulad po yan, tayo po ngayon ay organized. It means we are a local Bible-believing Baptist church. Local na po tayo. So hindi po, bagamat nanggaling po tayo sa Fort Bonifacio, si BBC Fort Bonifacio, pero nung simula po, nung tayo po na-organize na as a church, pakinggan nyo naman ito, hindi na po tayo nasasantawan ng CBBC Fort Bonifacio. So, makita po ninyo, hindi po doon ang ating central office. Ang CBBCCSI din po ay nanggaling ng CBBC Fort Bonifacio, simula po nung na-organize from CBBC Fort Bonifacio ay local na po ang CBBC Fort Bonifacio. So, hindi po central office ang San Pedro. Ang pinaka-central office po natin ay walang iba kundi doon sa langit. Napansin niyo ba na ang Baptist Church lamang ang walang central office sa mundong ito? Amen. So, as a local New Testament Bible-believing Baptist Church, sa lugar na ito, tayo naman ang nagre-represent sa katawan ni Kristo sa lugar na ito. Amen. Nakikinig mga kapatid? Amen. Nakikinig po ba? So, tandaan niyo yan. So, we are representing the body of the Lord Jesus Christ, the church, mga kapatid, sa lugar na ito. Pero kikinig. Pero huwag mong kakalimutan, as a church, we represent Christ here as a body. O as the body of the Lord Jesus Christ, ang nire-represent natin sa makatuwid, mga kapatid, alinsunod po tayo o sumusunod tayo ayon doon sa head. Nakikinig natin? So it means, ang nagpo-control hindi po yung katawan, kundi yung head. Sino po yung head natin? Mukhang nalilito pa yun. Sino po ang head ng ating simbahan? Jesus Christ. Amen. Sino po yung church? The body. Amen. Kaninong katawan, mga kapatid? The body of Jesus Christ. Amen. So, huwag mong kakalimutan yan. Kaya pansin niyo po dito, mga kapatid. Dito po, alam niyo po itong Book of Colossians. Napakaganda po itong aklat nito sapagkat ito po isa sa mga emphasis ni Apostol Pablo sa simbahan ito, sa simbahan sa Colossae ay to combat errors in the church and to show that believers have everything we need alone in the Lord Jesus Christ alone. Amen. So lahat ng kailangan natin, alam niyo makikinig na ito. Pag kayo po'y mananatili sa simbahan ito, madali po ninyong maunawaan sino po ang kalaban natin. Madali yung ma-identify alin yung tamang doctrine at alin yung maling doctrine. Pero pag kayo po'y hindi po miyembro sa katawan ng Baptist Kristo, hindi niyo po malalaman yan sino po yung maliwanag na kalaban ninyo, alin po yung tamang, alin
sound doctrine, alam mo yung doctrine na mali, o katotohanan na mali, hindi nyo basta-basta malalaman yan mga kapatid kung hindi kayo miyembro sa simbahan ng Panginoon Kristo. Sa mga kapatid, ganito, napakarami po natin mga privileges pag ikaw ay miyembro sa simbahan ni Kristo. Unang-una ng privilege mo pag miyembro ka sa simbahan ni Kristo, ikaw ay malayang maging bahagi sa paglilingkod sa Panginoon Hesus Kristo. Amen. Because you cannot serve God apart from the body. You cannot serve the head or the Lord Jesus Christ apart, or if you are disconnected, or if you are not a member of the body of the Lord Jesus Christ. Hindi kayo makakapag-serve sa Panginoon. Amen. Hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya makita nyo, dala nyo ito marami mo yung sasabi, sinasabi maaari ng iba. Alam mo, pwede naman ako mag-pray kahit hindi ka pupupo na sa simbahan na yan. Di ba? Pwede naman ako mag-pray, pwede naman ako maglingkod sa Panginoon. Saan ang galing yung doctrine na yun? Wala akong ganyan sa Bible. Walang doctrine sa Bible na pwedeng maglingkod ng isang tao apart from the body of the Lord Jesus Christ. Kasi tinan nyo, bakit ko po sinasabi na hindi po biblical yun, na hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon pag hindi ka miyembro muna sa simbahan ni Kristo. Amen. Tinan nyo po, bakit ko sinasabi yan? Una, kung hindi ka miyembro sa simbahan ni Kristo, saan ka konektado? Sige nga, nakikinig ba kayo? Halimbawa ganito, putulin ko itong kamay ko. So, dapat na puputulin ko at pinutol ko itong isang kamay ko, hindi na miyembro sa katawan. Amen. Hiwalay na, disconnectado na, nakikinig po tayo. Disconnected na, nakikinig po. At kung ito po'y hiwalay, hindi na po konektado sa katawan, sa makatuwid, putol na, sapagkat putol na, saan ngayon konektado? Kung saan po konektado ang katawang ito, sapagkat na-disconnect na sa katawang ito, doon siya gagalaw. Pero dapat na ang kamay na ito konektado mga kapatid sa katawang ito, kikilos ito ayon sa head. Amen. Naunawa niyo po, kikilos po ito at depende sa gusto ng head. Amen. At kikilos ito, depende sa gusto ng head, mga kapatid. At kikilos ito, buhay ito, mga kapatid, mag-fit ito, itong kamay na ito, hanggang konektado sa katawang ito, depende sa fit ng head. Amen. Ganun din po tayo. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos individually na hindi po konektado sa katawan ni Kristo. Amen. Naunawa niyo ba yun? Kaya ganun ka-importante na ikaw ay miyembro. Tignan niyo po, sinasabi ng iba. Basta kayo na lang dyan muna at stand-by lang muna ako. Kasi ganyan din ako nung una nung bago ako, ganyan din ako katulad sa inyo. Again, saan ang galing yung ganyang paniniwala mo? Amen. Alam mo, ang totoong miyembro sa simbahan ng Panginoon Kristo, may ginagawa ka. May ginagawa ka. Ano yung ginagawa mo? Naglilingkod ka ayon sa gusto ng head. Amen. May ginagawa ka, mga kapatid. Hindi mo pwedeng nakakabit ka sa katawang ito na walang ginagawa. Alam mo, pag ikaw ay nakakabit sa katawang ito na walang ginagawa, anong tawag sa iyo? Paralyzed ka. Amen. Right. Paralyzed ka. Nakikinig tayo. Ibig sabihin, bakit ka paralysado? May sakit ka. Yeah. Kaya mapansin po ninyo, yung mga nagsasabing miyembro ng simbahan ito na walang ginagawa, may sakit. Di ba kaya? Amen. May problema yan. Nakikinig tayo. Right. Amen. Sasabihin lang nila, kailan muna dyan kasi ganyan din ako nung una. Ano din ako, asher din ako nung una. Ganito rin ako nung una dyan, bago ako. Pero ngayon, kailan lang muna dyan. Ano tawag nyo doon? May sakit. May sakit yan. Nakikinig tayo mga kapatid. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, gugustuhin nyo ba na ikaw nakakonekta sa katawan ni Kristo pero may sakit ka naman?
Alam niyo, anumang part ng ating katawan na connected sa katawang ito, halimbawa kamay, paa, makinig na maigi kasi magandang illustration ito. Amen. Hindi mo halimbawa katulad niya, may kamay ka, pero hindi mo nagagamit, hindi mo may iunan, hindi mo may hawak ng kung ano. Nakagano lang yung daliri mo, kamay mo nakaganyan. Pag maglakad ka, gano'n lang ka pa. Amen. Di ba? Anong tawag ko? Stroke ka. Right. Paralyzed ka. May sakit ka. Kaya nga may mga ganyan ang sasabi, ganyan din ako nung una. Ganyan ang itsura niyo mga yan. Alam mo, Dana, nung ako'y bago, sumwiller din ako. What? Pero, nag-offend ako kay pastor. Kaya ito, paralyzed. Yun. Yan ang tama sa'yo. Nagiginig kayo mga kapatid. Kaya maganda yung habang ang lahat ng bahagi ng katawan mo, connected sa katawan, makinusin natin. Pasiglahin natin. Papaano natin pasisiglahin natin mga kapatid? I-feed natin, pakainin natin ang tama. Ano ang tamang kakainin ng bawat miyembro ng simbahan upang ikaw ay masigla, malusog na ginagamit ka ng Diyos? Feeding ka, dapat feed tayo o pinapakain tayo ng tamang salita ng Diyos. Amen! Kaya sarap yung ano eh. Hanggang yung sinasabi ko na yun eh. Sabi niya, tuloy-tuloy, pastor, yung Bible study namin the whole week. Kung yan, siya nito may sakit physically, pero siya yung aktibo. Wow. Kayo mga kapatid, ako ay hindi po naniniwala na pag may sakit ka physically, hindi ka pwedeng magamit ng Diyos. Hindi ho. Katunayan, mas maraming may sakit spiritually na hindi magamit ng Diyos. Kaya nga mas masahol mga kapatid, mas nakakatakot pag may sakit ka physically, kaysa sakit ka may sakit ka spiritually, kaysa may sakit ka physically. Amen. Alam mo ba pag may sakit ka spiritually, kung anong tawag niya? Isip at puso. Ibig sabihin, may problema ka sa pag-iisip at may problema ka sa puso mo. Kaya hindi nyo lang alam mga kapatid, napakasarap, napakarami tayo mga privileges if you are a member of Christ's body. Yeah, amen. Napakaganda mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan. Every part of Christ's body is we are representing the Lord Jesus Christ. Wherever we are, mga kapatid, saan tayo pumunta, saan tayo tumubo, bilang miyembro ng simbahan ng Panginoon Kristo mga kapatid, sino po ang nire-represent natin? Kristo. Jesus Christ. Amen. Pumunta ka sa school, dapat mukhang Kristiyano ka. Punta ka na trabaho, dapat mukhang Kristiyano ka. Hindi lang mukhang, dapat Kristiyano ka. Amen. Kaya na, alam nyo, napakaganda, hindi nyo kinakailangan hintayin na kayo po ay tumagal pa sa simbahan ito ng 5 taon, 10 taon, 20 years, hindi po. The fact that you are a member of Christ's body, dapat magsimula ka ng maglingkod sa Kanya. Magsimula ka ng magpagamit, magsimula ka ng kumilos. Tingnan niyo po. Nung ipinanganak po tayo physically, tanong ko sa inyo, lahat ko ba ng parts ng ating katawan kahit baby ka, gumagana ba? Hindi pa. Gumagana na. Di mo ba? Amen. May isip ka na. Alam niyo ba yung baby na bago panganak, umiiyak yan? Bakit umiiyak? Tanungin mo siya. Huwag ako. Nakikinig ba tayo? Amen. Lahat yan gumagana na. Ganun din tayo. Nung tayo po ay na-born again, and nagdadala tayo sa simbang ito, at tayo ay na-baptismuan, and now you are a member of Christ's body, dapat kumikilos ka na dapat. Lagi kong sinasabi sa mga full-time dito, nating mga kasamahan, lagi kong sinasabi sa kanila, at naririnig ko rin ito sa ating mahal na pastor, si Pastor Hir. Alam nyo, hindi mo kinakailangan
mag-edad 50 para tumilong. Right. Nakikinig kayo kayo mga bata? Bata-bata pa? Nakikinig ba kayo? Amen. Hindi nyo kinakailangan mag-edad 50, 60, 70, 80, o 90 sa daan para tumilo ka. Alam mo, pag tumilo ka, 90 years old ka na, late ka na, kaibigan. Right. Katulad na halimbawa, tingnan mo, halimbawa si JB, nagtama na JB. Pinag-iisip ako niya. 18. Kung kinakaunsel ko lagi ito, pinagsasabihan ko lagi, pinagsasabihan ko siya. 18, ako 47. Pero pagka inadap na yung mga sinasabi ko sa kanya, mula sa edad na 47, at siya ngayon ay 18 years old, alam niyo ba, magkakaroon siya ng kaisipan ng pang 47. Ay, hindi na kinakailangan mga kapatid. Hindi nyo kinakailangan. Alam mo, matutulog ako na magkarpentero pag ako'y magkaedad ng 100. Late ka na. Alam mo, matutulog ako na mag-solwing pag ako ay tumagal sa simbahan. 20 years bago ako mag-solwing. Bakit ako nung araw? Biyaya ng Panginoon. Wala pa akong isang buwan sa simbahan, susulwing na ako. Wala pa ako sa Bible college nung araw, dami ko ng mga Bible studies. Kaya, pag preaching time kasi, may Biblia ka, nakikinig ka ng preaching, makinig ka kasi. Nakikinig ka mga kapatid. Kasi ang kagandahan dito sa ating simbahan, makinig may meron tayong, sa Tagalog yung may nire-represent ka. Naunawan niyo ba yung salitang yung nire-represent? Halimbawa si JB, wala ako. Wala ako. Pero pag sinabi ko, JB, mag-Bible study ka doon, pinuntahan ni JB. So it means, sino ang nag-represent para sa akin? Si JB. Okay, nakuha niyo po yung salitang yun. Amen. Yun. So, mga kapatid, physically, literally, hindi natin nakikita si Kristo. Come on, say amen. Di ba? Wala nakakita sa Panginoon si Kristo. Wala nakakita sa Kanya. Makita tayo, hindi natin nakikita. Pero paano natin nakikita at maliwanag at patuloy na nagiging maliwanag na nakikita natin ang Panginoon si Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Na tinuturo sa atin palagi. Kaya nga bilang miyembro sa katawan ni Kristo mga kapatid, wherever we are, we must always represent the Lord Jesus Christ. Amen. Kinakailangan mga kapatid, yun ang takbo, yun yung takbo ng ating buhay sa mundo ito. Pag Kristiyano tayo, saan ka pumunta, dapat ang ginagawa mo palagi ay naaayon doon sa head. Sino po yung head natin? Bilang miyembro ng simbang ito, the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. And then number 4, bakit kailangan mahalaga na mag-join tayo katulad ng simbang ito? Because a Bible-believing Baptist Church continues His work in the world. Continues His work in the world. Tingnan niyo po. Ano po yung trabaho natin? Tingnan niyo ito dito po sa Great Commission. 28, Matthew, sabi niya, go ye therefore, verse 19, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ano pong ibig sabihin niya? Yan yung tuloy-tuloy na trabaho ng simbahan ng Panginoong Jesucristo sa mundo ito. Amen. Outside from this very specific Great Commission na trabaho ng simbahan, dapat hindi off na tayo. Dapat hindi tayo nag-i-involve. Come on, amen.
labas ng Great Commission o tagubilin ng Diyos na siyang trabaho ng simbahan na ito, na simbahan ni Kristo, dapat off na tayo. Hindi na dapat tayo nag-i-involve. Kaya nga sabi nga natin palagi, hindi maganda sa isang pastor na involved sa politics. Amen. Amen? Hindi rin maganda sa isang pastor na involved sa anumang business maliban sa business ng Great Commission. Amen. Come on, huwag kayo matulog. Huwag matulog. Nakikita ko kayo. Ha? Nakikinig tayo mga kapatid. Amen. So, yan naman. Ano yung trabaho natin na dapat bilang miyembro ng simbahan ito, saan tayo dapat involved faithfully and continuously, faithfully until Christ come on this earth. Amen. Ano yun? Preaching the gospel, baptizing, teaching, and then encouraging one another. Amen. Encouraging one another. Diyan lang dapat umiikot yung routine natin bilang mga miyembro ng simbahan ni Kristo. Amen. Kaya dapat lahat tayo soul winner. Lahat dapat tayo soul winners. Amen. Lahat dapat tayo involved sa discipleship. Lahat dapat involved tayo mga kapatid bago matatagal na bago dapat lahat tayo solely involved sa Great Commission. Amen. Hanggang kailan mga kapatid? Hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Yeah. Amen. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo. And let's get involved on the Great Commission faithfully. Tuloy-tuloy. Hindi lang dapat mag-solving ka kung kailan mo maisipan. That's right. Come on. Alam mo kanina galing kami kila Brad Julie. Hindi ko talaga matiis. Nakita namin ni Brad Edgar yung mga ang dami mga kabataan, ilan yung Brad Edgar, mga kabataan na yun doon sa may waiting shed. Mga 10 kabataan, sabi ko Brad Edgar, bakbak mo na yan. O, hindi, naaligtas sila. Di ba? O, kanina papunta kami dito, may nakita ng kabataan na nakaupo doon, pasilpul-silpul lang naman. Sabi ko, sadali lang, sira ko lang yun. O, di naaligtas. Alam niyo kung ganyan lamang ang kaisipan natin lahat. As a member kayo, member din ako. Iba-iba lang mga kapatid yung ating saan tayong banda nakakabit. Maaring kayo yung kamay, maaring kayo yung paa, maaring kayo yung mata, or iba-iba. Ang mahalaga, konektado tayo, miyembro tayo sa katawan ni Kristo. Therefore, kumilos lahat tayo. Magtrabaho lahat tayo. Amen. Mag-involve tayo faithfully, continuously sa tagubilin ng Diyos na trabaho natin bilang miyembro ng kanyang simbahan, kapatid, ng kanyang katawan hanggang sa pagbabalik niya. Kaya nga dito mga kapatid, kahit may mga pagkakataon na meron tayong hindi pagkakaunawaan, hindi po yun sapat na tayo ay hihiwalay sa katawan ni Kristo. Amen. Una mga kapatid, wala tayong karapatan na i-disconnect ang ating sarili sapagkat hindi naman po tayo ang nag-connect mismo ng ating sarili sa katawan ni Kristo. Amen. Si Kristo pa rin. At saka hindi nyo maiisip yan, mga kapatid, kung faithful ka na nag-i-involve sa trabaho dito. Amen! Ang dami ang sarap kaya. Alam yung ganda kayo, sabi ko sa inyo, subukan ko ninyo ito. Lunes pa lang may Bible study ka na. Kahit pa isa-isa. Isang Bible study sa Lunes. Tuesday, may Bible study ka ulit. Wednesday, may Bible study ka naman. Kahit isa-isa lang sa isang araw. Thursday, meron ulit. Friday, meron ulit. Sabado, meron ulit. Hindi natin pinag-uusapan doon kung ilan yung strength ng bawat Bible study mo. Ang mahalaga mga kapatid, na i-involve ka sa Great Commission. Amen. And that's the word. Amen. Yan yung work, yan yung trabaho mga kapatid, na dapat mag-involve ang bawat miyembro sa katawan ni Kristo. And then pang-apat, because
A Bible-believing Baptist church is a fellowship of believers. Ano yung ibig sabihin ng fellowship? Fellowship, it means a friendly relationship. Amen? A friendly relationship. Yan po ibig sabihin ng fellowship. Tingnan niyo po, bakit dapat meron tayong tinatawag na friendly relationship? Come on. Bakit pag sinabi natin fellowship, it means a friendly relationship among people, because our fellowship, the very foundation of our fellowship ng ating relationship o ang pundasyon ng ating relationship, ng ating fellowship ay walang ibang kundi salita ng Diyos. Amen. Alam mo, ang sarap magkaroon ng fellowship at napakaganda mga magkaroon mga kapatid ng relationship kung ang pundasyon ay salita ng Diyos. Come on, naunawan niyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Amen. Ha? Pag ito ang pundasyon ng fellowship ninyo, relationship ng bawat kahit sinong tao, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kahit na may mga differences kayo sa pag-ugali, magkakasundo kayo. Bakit? Kasi salita ng Diyos eh. Yes. Ang pundasyon ng inyong fellowship eh. Nakikinig ba? It means the relationship of people who share interest or feelings. So, ibig sabihin, yung interest natin, yung pakiramdam natin, bagamat iba-iba at nagpapago, pero kung ang pundasyon ng ating pakiramdam, salita ng Diyos, mamaya nagbabago tayo, pero sa pagkasalita ng Diyos yung ating pundasyon, magkakaayos agad kayo. Nalaman niyo ba yun? Or a group of people with similar interest. Kaya makita niyo sa simbahan, ano ang interest natin dito mga kapatid? Ibig sabihin, bakit lahat tayo nandito? It is because of the Lord Jesus Christ. Amen. Dahilan kay Kristo, dahilan sa dugo ni Kristo, dahilan sa simbahan ni Kristo, dahilan sa salita ng Diyos. Kaya tayo nandito pare-parehas. Alam mo, kung ikaw ay nandito sapagkat gusto mo lang pumunta dito kasi may nakikita kang magandang dalaga dito, isang araw yung dalagang sinusunda-sundan mo sa simbahan ito, pagka nakapag-asawa ng iba, magsasaksak ka sa liig. Magsusuicide ka. Ganoon din sa inyo mga binata dito. Alam mo, gusto ko dito kasi may nakikita akong magandang dalaga dito. Maligo ka lang araw-araw. Magandang dalaga o matandang dalaga? Come on. Tingnan mo yan, di mo alam kung sinasabi mo. May nakikita kang magandang dalaga. Isang araw, pag hindi ikaw ang ginusto, napupo, isusumpa mo ang simbang ito. Baka pati pastor madadamay. Maniwala kayo. At dati mo lang nakita, maalala ko yung kwento ng isang pastor, nag-full time, sabi niya, pastor, tinatawag talaga ako ng Panginoon. Sabi niya, pastor, at ako, lang magagawa, tinawag ka pala eh. Ang pangalan, Jesus. Sabi ni Jesus, Maria Joseph, isang araw pa lang, full time na. Tapos tinawag daw siya ng Panginoon. Sabi ng pastor, ano ang magagawa ko? Tinawag siya ng Diyos. Pagkalaan ng isang buwan, 2 buwan, 1 taon, why remember? Lahat ng ministry, kasali siya. Wow. Isang araw mga kapatid, 2 taon, ayun, tinanan yung isang full-time na babae. Ayun, tinanan. Tinabuking kayo. Meron ng paplano dito ng ganyan. The burnout na yun. Wala, nasira na. Nasira. Kaya sabi ng pastor, sabi niya gano'n, yung pastor eh. Kaya kung may mag-full time, kinakailangan kinatisin na maigi, bakit ka mag-full time? Amen. Kaya sabi ng pastor ngayon, pag may mag-full time, kinikilatis mo na maigi, bakit ka mag-full time? Bakit ganito, ganyan? Sabi niya kahit hudas na ang pangalan ng
Kasi hindi naman po sa pangalan, puso ang tinitignan ng Diyos. Yeah! Diba? Kaya kayo mga Jesus dito, delikado kayo. Ginagamit nyo lang yung pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya, mga kapatid, dito, ang kagandahan sa atin dito, yung partnership natin, walang ibang kundi salita ng Diyos. Yung communion natin, ano yung sabihin ng communion? A close relationship with someone. Nakikinig? Amen. Alam mo, close ako kay JB kasi ewan ko lang. Close ako kay Sister Tintin kasi alam mo na Sister Tintin. Galing magkiyaan na to Tsaka bait yan, mga Tintin. Hindi nagagalit yan. Alam mo, gagawin na lang sa'yo, paggalit sa'yo. Pupunta sa isang sulok, iiyak na lang. O baka naman dikit kayo mga kapatid kung sino-sino na miyembro ng simbahan kasi may nabuhot-hot kayo. Nagkakamali kayo mga kapatid. Sa araw, wala na nang mahut-hot yan. Kahit pigain mo, wala ka nang mapiga. Susumpa mo yan. Kaya dito mga kapatid, alam mo magandang tawagan dito? Brother B, Brother JB. Hindi yung Kuya JB. Alam mo si Kuya JB pagka umili si Kuya JB? Parang kuya talaga. Sus. Sa araw, kuya ako'y pag-upo yan. Alam mo si Ate Gretchen? Wow. Nung simula nung nagpakabit ng mga praise si Ate Gretchen, parang talagang mas maganda pa sa kayo, Gretchen Barreto. Oh. Ang ganda-ganda niya pag pag-ibig siya, lalo na pag wala siyang mga tagyawan na, magaling na yan. Kung ano-ano lang. Alam mo, maganda na pinakapundasyon ng ating close relationship, isang person na lang, sino yun? Jesus Christ. Amen. Amen! Jesus Christ! Hindi kung sino-sino mga kapatid, kaya dito mas magaling. Brother JP, yun ang tama. Ito yun. Kuya CJ. Alam mo, pag kumakanta si Kuya CJ dito, bless ako. Pero pag kasi di ko kumakanta dito, ayaw ko sa kanya. Sasabihin na mo yun, kasi sa'yo kasi si CJ, basta akin si Nico. Walang tayo share na ito mga kapatid, mga kapatanan. Marami din na ganyan sa akin yung araw. Pusa. Alam mo, mas maganda dito, ang pinakarason at pinakapundasyon ng ating relasyon dito, relasyon ninyo sa akin, relasyon ko sa inyo mga kapatid, hindi pera at hindi kung ano-anong bagay kundi si Kristo lamang. Ang salita ng Diyos. Amen! Magkakatagalan tayo pag ito ang pundasyon ng ating close relationship. If the Word of God is the very reason, mga kapatid, ito yung rason ng ating close na relasyon sa isa't isa. Kapatid, alam mo kahit magkamali ako, sasabihin natin, sorry na, kuha kuchilo, saksakan tayo, patay parehas. Hindi, nagdudugon yung forgiveness ng bawat isa. Nagdudugon yung pagpapatawad ng bawat isa. Di ba, hindi na kinakala paabutin para ng buwan, taon, tapos babalikan mo, magsusuri ka, hindi na.
Pag alam mong salita ng Diyos mismo ang pundasyon ng ating pag-uugali, mga kapatid, at pagiging malapit sa isa't isa, madali tayong magpatawad. Amen. Madali tayong humingi ng tawad. At madali tayong magpatawad. Madali tayong makaunawa sa isa't isa sa mga pagkakamali natin. Sapagkat walang perfecto sa atin dito bilang miyembro. Amen. Kinakailangan yung pangunawa natin, kapatid, ay nanggagaling din sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi natin maunawaan ang bawat isa kung wala tayong pangunawa na nanggagaling sa salita ng Diyos. Sasabihin ko sa inyo. Kaya pinakamaganda, mga kapatid, yung ating foundation ng close relationship natin ay walang iba kundi si Kristo. Kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sarap eh. Alam mo, kaya sarap na sarap ako sa simbahan ito. Alam mo bakit? Sapagat may Biblia ako. Hindi, nagkamali o naiya na ako kasi kaya hindi na ako babalik dyan. Alis na lang ako. Ha? Uwi na ako, pastor, kasi naiya ako doon sa ginawa ko. Iyak-iya na ako. Kung naiya ka, sabi mo, lapitan mo. Sorry, brad, sis, alam mo, naiya ako sa ginawa ko. Pero pwede pa umiyak ko ng tawag sa iyo. Patawa kayo. Ganun. Maganda, handa ko ang pato. Alam mo, ay ang ginawa ko, pero gusto ko humingi ng tawad sa iyo at magpapatuwa ko. At kung ano man yung kabayaran, disiplina, pastor, hindi, sige po, bayaran ko po. Di ba napakasimple? Hindi yung makakalis ka. Alam mo, sa oras na umalis ka, hindi tutuwid o maitutuwid yung pagkakamali mo. Hindi ka aayos, kundi lalong masisira ang utak at pag-iisip mo lalo. Makinig kayo. Alam mo yung sinabi ni pastor. Okay, tapusin muna natin dito. Nakakaya, nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakauna-unawaan. Makinig kayo, nakikinig ba kayo? Samantalang, balang araw, tayo pa rin ang magkakasama sa langit. Diba? Nakikinig ba tayo? Kaya ang pinakamaganda, dito pa lamang, mag-ayos na tayo kasi magkakasama pa rin tayo hanggang langit. And it is only an immaturity sa isang miyembro ng simbang ito na tampuro. Kaganda-ganda. At saka yung ang minsan pa, may mga tao pa na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang daming ganyan dito. Minsan may mga tatay pa na ganyan. May mga nanay, may mga matatagal na dito pero hindi makita. Ipinakita mo, hindi ba mali yung ganito, ganyan. Hindi pastor, hindi mali. Hindi ako mali. Ay wala na. Alam mo kung ang tawag niya? Binulag kami sa talas. And that is pride. Alam mo ba ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, that is pride. And pride going before destruction. Ayaw nakikinig tayo, amen. Kaya yun ang kagandahan pag may simbahan ka na ganito. Nakakapakinig tayo na ganitong klaseng pagtuturo upang tayo umayos. Sapagkat nasa katawan tayo ni Kristo, because the fact na tayo ay miyembro sa katawan ni Kristo, dapat tayo masigla at malusog at tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi yan naman talaga, pinaka-main thing, mga kapatid. Naglilingkod sa Panginoon. Amen. Now, I hope nakita niyo po yung kagandahan pag tayo ay miyembro sa simbahan ni Kristo na mga katulad ng ganitong klase ng simbahan. Amen. Alright, so I hope may natutunan tayo. Amen. Tumayin mo tayo lahat. And then, let's kneel down and let us come to God and talk to Him.
po ay we are representing the body of Christ as a member of Christ's body. At tayo po yung ating pong trabaho ay wala na pang iba kundi pa-fulfill yung great vision. Diyan dapat umiikot yung ating trabaho as a member of Christ's body. Dapat yung fellowship natin, yung close relationship natin, yung closeness natin sa isa't isa. Wala nang ibang pinaka-pundasyon maliban sa salita ng Diyos. Maliban sa Panginoon Yesu Cristo. Dakilang Diyos na mapagpalang makapangyarihan po sa lahat. Oh God, thank you for saving our souls and giving us the privilege of God to as one of your church, Christ's body, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat po na hindi ba po kami karapat-dapat, pero Panginoon, salamat po na kami po ay hindi pong bunga ng pagmamahal ninyo, kaya kami pinaligtas at dinagdag niyo po sa simbahan dito. Kaya nalayan ko po, Panginoon, na wala po kami ibang pundasyon ng aming pong closeness sa isa't isa, kundi ang inyong pong salita at kayo po. Yung closeness namin, Panginoon, sa inyo, kundi ang ginawa niyo po sa cross ng Kalbaryo at ang inyong pong mga salita, Panginoon. At ang ikot dapat lamang, Panginoon, ng aming trabaho sa inyo kung ito, Panginoon, ay ma-fulfill po namin. Involve kami, Panginoon, sa Great Commission. At kami po ay papasalamat, Panginoon, sa yung po mga salita na muling namin narinig yung pong hapon at pagyamanin po sa aming mga puso, Panginoon. At ito po yung siyang manatili na kami po yung magkasama-sama, magpapatuloy, tapat, na naglilingkod, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natutunan tayo. Amen. Okay, ushers, please come. At mamaya po, I'd like to meet again the leaders. Dito po tayo mamaya. Okay, listen natin. Service, Panginoon, salamat sa mensahe ng nahayag, Panginoon, sa hapon ng Panginoon, salamat din sa mensahe ng pong ginamit, patuloy ng pagpalain, ng inyong Panginoon. Kami po yung natawag sa aming pagbibigay, pagpalain po ng sarapin, ng pagpilihan ng Benedicto, at patuloy po namin po sa inyong pagpalain. Salamat sa pagpapatid ng pagbibigay, faithfully sa mga tayo sa kapatid, at maging kanila mga commitments. At sa mga kapatiran ay na hindi man natuto, Panginoon, turuan niya, Panginoon, at sila po ay magkaroon ng conviction, lalo na sila ng pagbibigay at magkaroon ng burden pa yung puso nila na maging kabahagi sa ito. At may gabi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, kakasalanan
Amen. Amen. Pray tayo. Let's pray for our hallelujah service for the whole day tomorrow. Amen. Yung mga kadiri, sama niyo rin po sa panalangin. Please, patuloy niyo isama sa panalangin si Bente kasi sa linggo po yung kanyang on and off talaga. At papasalamat naman ako sa Panginoon kasi negative siya sa dengue at kanina po ay pina-check po yung kanyang urine. Yung ihi niya. Yung pala yung ano niya. Pero kung konting dugo at saka konting nana, napansin ko kasi mahihilig sa mga toyo at mga tuwi. Kaya ito, paalala to, yung mga mahihilig sa toyo. Diba? May toyo na kayo, kaya nagsasawa sa toyo. O, diba? Oo, maalat, toyo, soft drinks, or tapos konti lang ang intake ng tubig, sigurado yan. Welcome to heaven. Alright, nakikinig ba kapatid? Ayun, kawa na ako sa kanya eh. Sabi ko, ay talaga, yun pala yun. Ganun pa man, ay pakisama ka rin sa panalangin. Amen? Si Wilpa po, kasi Monday, magpapacheck na po si Wilpa, tatanggalin na po yung, ano tawag daw? Ayun, tatanggalin. Kasi si Wilpa po ay nakakakain na po sa bibig. So sa Monday, tatanggalin na po yung Tuesday po ay magja-jogging na po siya. Wilma? Oy, narinig mo ba mo, Wilma? Ayun, tapos Monday, Tuesday, magja-jogging na siya. Wednesday, mag-i-area na siya sa San Vicente. Balik yan sa area. Amen? Pray natin na unti-unti makarecover siya sa kanyang mata. Ang unang-unang bulat niya, pag nakakita siya, yung kagwapuhan ni Hensi. Tapos si Wilpa eh. Kasi Wilpa, ikaw ay abay ni Hensi. Kasi si Hensi may napupusuan na. Oy, wag kang magpapatay, ba't may iyak ka? Abay ka nga eh. Yan, so panalangin natin si Wilpa. Amen. Amen. Panalangin niyo po. Wala namang imposible sa Panginoon. Amen. Ano posible? Kaya, sige po. So bukas ay pag-pray niyo po yung ating pong pananambahan maghapon. Amen. Okay, baik tayo lahat. Tayo manalangin. Tingin natin si Brother Hensi. Tingnan, bukas na. Amen. Tama yan kasi may COVID. Ay, sige po, tayo po ay sandali manalangin. Close your eyes, bow down your heads, let's pray. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa ginawa niyo po sa amin sa buwag hapon. Maraming salamat niyo Panginoon sa mga kaluluwang naligtas at sa Panginoon sa mga anak po niyo Panginoon na aming mga bisita sa mga members. Dalangin po namin naman na sila po ay makarating po Panginoon sa araw po ng bukas sa aming panambahan po Panginoon. At sa gabi ito Panginoon, salamat din po sa inyong paggamit sa aming mga pastor, kay Pastor AJ. It's all about the doctrine of our church. Na kung saan Panginoon ay makita po namin ang kahalagahan Panginoon ng member Panginoon ng simbahan po niyo. At tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin ay patuloy po Diyos na maging involved sa inyong dakilang gawain, especially Panginoon sa pagbabahagi Panginoon ng Ebanghelyo po ninyo para po Panginoon sa mga tao hindi naman nakilala po sa inyo Panginoon. At Panginoon, willing po kami ng kapatawaran sa lahat po namin mga nagawang kasalanan, bukukulang, lahat po ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, alam nyo, answer prayer tayo kasi okay na yung converse natin ay kabit na. Yan, so by Monday, ay sigurado maayos-ayos na po yung ating pag-aaral. Pasukan na po ng ating Bible College this coming Monday. Amen? Alright. Oy, yung mga nagpapayin notes, hindi kayo pwede magsimula hanggang wala akong pirma. Amen. Huwag nyo i-fake yung pirma ko. At pag kayo nagpapirma, individual. Hindi po pwedeng, pakisama na lang ito, hindi po pwede yun. Individual magpapapirma ng mga Bible notes. Alright. Thank you. And God bless you.
Ingat kayo sa